magsulod sin basta-basta la without your permission. So, ang wall, something siya nga nag-a-act sin as barrier or defense. Kaya nga, sa to, di ba, nagkimo sa yung wall sa Great Wall of China kasi hindi ko kanito narasan sa itong panahon, pag uyaw ka walls, nagkukan sa pag-maumay ng walls, defense sa inon sa imong kalaban niya, diri ka basta-basta pa, penetrate ka, di ka basta-basta, masusulod. Diri ka basta-basta nira masasakop. Isan sa to sakop-sakopay pa man. Amen. So, may doon gamit sa wall. A metaphor for barriers or obstacles. In a relationship, barriers or obstacles represent hindrances or challenges that prevent progress and connection. So, dito na sa relationship, yung barriers or obstacle, nagre-represent siya sin hindrances. Hindrances or challenges that prevent in progress or connection. Kumbaga, kung sa cellphone, mayaw dito yung sasugad nga block or mayaw dito yung sugad nga naton sa'yo license block restrict nagutang ka restriction nga diri na hindi nga sa'yo nga tao makasabok sa imo diri na sa'yo makachat diri sa'yo makatawag kay masabok nadiri ka sin connection kay diri kumbaga diri nagiging healthy and a relationship tungod siton. So mayaw din yung nga block na sin restrict. So parehas lang doon siya sa walls. Nagbibuild kasi walls. Amen. Hallelujah. Naintindihan na to? Wall signifies or symbolizes separation. Parang ginuutroy ni siya parang pinagdidiinan talaga sa ato, maintindihan na to. Separation, division, isolation, tearing apart, kung sa papel fixing, tearing apart families and friends. Kung magiginawa kayo manipin mo relasyon sa kanila, di rin na kayo magkamag-anak, di rin na kayo mag-amigo, wala na, di rin ko na ikaw kilala, di rin mo kilala, parang ganon. Splitting people. It can be seen as an imprisonment. So, wala kayo siya ang prisuhan. Kaya na, nag-priso ka. Nag-iirig ka na. Makakita ka doon. Kung sa gawa, nga, kahit mo si doon, ilalang ka kaso pag naikitan mo. So, gabay na la, iirig mo may kitaan. Hello. Mo doon signifies or may doon symbolize simbolosan wall. Amen. Sino din mayaon si Ton? Mayaon nakakaranas si Ton. Siguro ko halos na tanan nakakaranas si Ton. Amen? Kasi di rin may iwasan talaga na mayaon mga tao nga parang destructive. Amen? So, walls are things we need to break down and overcome. Pag abot din sa church, ito siya kailangan na nato i-break down and ma-overcome. Pagdatong sa atong personal difficulty sa family and sa church, kailangan natin doon siya ma-break. Kaya lang, hindi talaga, ngayon talaga hihimo ng kaaway. The more naging pupursue nato ini, napansin ko ini, kadgit balik ko ini, nga topic, nandin, karoy ko, nga tanantin makaintindi, grabe talaga kinihimo sa kaaway. Ipoprovoke talaga ang imo heart, ang imo patience, nga sasariyan ka talaga kung tugtog ka diin, mag-iintindi, na dili ka build sin totally walls sa ibang nga tao. Mayaw talaga gagamitin ng demonyo nga mga tao, nga willing magpakamit para itest kung ano at imo hihimuon. As a church and as a family, bago din, let us not allow any walls that will bring chaos or disorder and eventually divide us. Try time nga ma-break sa church. So, mayaon proper nga dapat himuon kung mayaon talaga
mag-i-insist or magpapagamit sa demonyo na diri nga mag-build sin walls. Kung diri i-absorb yung message, talaga mag-build sin walls, siguro mayaon dapat himuon. Amen? Kasi, gina-try nato nga ma-break ma-break yung disorder or chaos, nga magkukos eventually division sa ato. But, together, let us build one another in hand, pull down or break down every wall that hindered our progress. E paano? Kung ikaw willing ka, i-pull down and i-break yung mga maghihinder sa progress na himuon sa Diyos, pero the other party, mao man nagbibuild, mao ang kumbaga nagpo-provoke. Hello. Ito niya na ang ako realization dili sa church. Nga gikukurii nga kung an other party ginihimo nga tanan, ma-absorb and bahimo yung gitututo sa Diyos. Then, mayaon party maluwat, yung ginihimuluwat niya kanan para mahadlangan ito. Para, kumbaga, correct sa tanas pamukha nga diri, mas kuan ak, mas mananaik ak. Kumbaga, ipoprovoke ang kada tagsa. Nga, kumbaga, makapag-build walls. Hallelujah. Symptoms or signs that walls are building. Hindi ko na sintomas. Kinanta. A. Isolation and alienation. Is being separated from others. Separate man imong sarili sa iba. Kamula dili. Siraman laliwat dili. Diri kampukos kung tanong nga pag hali ko na sa church, bukos doon nag-restorya, ikaw na mayang ka doon separation. Adi ka lang, di ka nakikihalupilo. Adi ang kadaman, nadiri ka makihalupilo sa kadaman, adi ka lang, karuyan mo, dili ka lang. Isolation ito siya. A person who has an emotional problem has a tendency to isolate himself. So, ang tao ngayon, kapag mayaon problema sa kanya sarili, ang tendency sito, i-isolate niya kanya sarili. Anato sa kakulaw, Peter ini siya. Kumbaga, di nagkakatuwa at siya man dito at tulak karuyan niya at dito, danay anato kakulaw papansin. Kasi adi dili nga tanan, ikaw man karuyan mo, adi ka lang. Indication na may problema sa imong sarili. Mayaon diri na-address sa imong sarili. Gina-isolate mo ang imong sarili. They want to be alone. They have the feeling or of not belong. May sa feeling nga diri belong. Kaya karuyag niya, sayula siya. Parang, kumbaga, cellphone cannot be reached. Yes, yun, di ba? Natawagan mo cannot be reached. Or out of coverage area. That's it nga tao. Bisa na nung ngayon mo abot, cannot be reached siya. Sige, kukuha niya nga, magkaiba ka. Or out of coverage area. Diri siya naruyag na magpinakistorya, diri siya naruyag na makyalupilo. So, yung tao nga sugad siton, mayon siya problema sa kanya sarili. Diri ang problema ang group, ang problema siya. Letter B. Keeping yourself busy doing things. Ino din hiyan, mahilig ito dito busy-busyhan ang kanya sarili. Ha? Sino siton? Para la, kay siyempre, kung baga mo yung kaginiwasan, nani mo tendency, busy mo din sarili. Aba din, like husband and wife, sometimes, din sa mag-aragsawa kung sino sinakarelate. Like husband and wife, sometimes, when they have some misunderstanding, this is what happens. The former is doing his own thing while the wife is also making herself busy doing her own things. In the ministry, there is the possibility that this kind of situation can, or should I say, actually happening. Pwede din nangyayari din sa church. Mayaon problema sa iyong katawa, kanyang himuon, nagbibisi-bisihan mo kunwari siya sa ministry. Pero actually,
liliba-liba lang niya, pagtakop sa kanya problema. Para sugaron nga, okay siya. Okay ang kanya spirituality, okay ang kanya relasyon sa Diyos. So, daramang kanya ginihimo doon sa ministry. Bisi-bisihan lang. Pero actually, diri siya kalugod-lugod sa Diyos. Kasi, aram sa Diyos, mabayon something nga diri tama sa imo kasing-kasing o sa imo huna-huna. So, nangyayari doon? Na-experience dito sa to, no? Pamayong kami, misunderstanding ito, mayong kami samok sa nakosawa sa nalangot kasi nga, nadireact nga, pag nalangot ako, yun ako makapagutang or whatsoever, kaya di ko makukontrola na ako sarili. Pag ito nangudyutan na, ako sa to ginhimo, sa nakatawag sa katarmo na, alala ko yun sa ginaraman ko, binasa ko, ako, sa gadak yung sanuna. Ante di siya, anong kinhimo nga tanan, nga butangan tubig, butangan ko nga tanan tubig, nga tanan nga labahan, kinlabhang ko, nga tanan, nga mahigawas ko lang ako, mudyot, anak lang, at nga to sinugin ko nga mga butang. Kapag ginhimo ko, kukuha ko nga pisi ng sarili, para lang, diri ko makuhanan ako, emotion nga to sinun nga, kumbaga, the point nga, magsamok talaga, magkayaw talaga, grabe nga, samok. Sinusunod naka-experience ko sa Trinidad. Ito, di ba? Baka sila, diri mo mahikita or di mo makaistorya, nga na nila ito, babaling mo na yung sarili nga to sa niya butang. Then, one time, nabatian ko nga, babay singay kung hinigi pa palangot kay, idarap yan ang himo. Hindi mo makalalagot. Oo, mao. Di ba? Grabe talaga ang kaaway. Grabe talaga magkuhan ang kaaway. Mag-provoke ang kaaway. We can be very busy doing Bible study, evangelism, etc. And yet, we have a problem with our relationship with our fellow servants and, of course, sa leader. Amen. Busy. Mayroon ka ministry. Pero, mayroon diri tama sa church. Sa tingin nyo, gino-honor tang sa Lord? Nga ito ginihimo? No. Diri. Ngan ka makaaralos ito sa tubangan sa Diyos. Amen? This connection. May nito gisugad ni Bishop nga, so close and yet so far. Ada ka magkaupod ka, pero harayo. We can be connected physically, but our heart is disconnected. Diba? Pwede physically, aligin, urubot, pero disconnected. And why? Kasi mayon issues. Mayon mga diri maupay nga kumbaga issue sa kadatagsa. Amen? Diri maayos ang issue. Kung mayaon permi, naghihimo issue. Amen. Letter D, envy and jealousy. May halintulad din sa story ni Joseph. Sa kan Joseph, tungod sa jealousy, tungod sa kaipa, sa kanya kabuktuan, nga kinsulat niya nga inian kanya vision nga nakitaan nga an stars maluhod even an kanya kumbaga nagawas doon nga bisa ng kanya father maluhod sa kanya di na tong an time nga kumbaga karuyag na patayon patayon ang karabukto tungod kay sa jealousy or envy karuyag na rawa kayo ng relationships nga ba kahit matagal nang magkakasama at magkakaibigan kapag hinayaang ang envy and jealousy ay umugat, sisirain nito ang pagsasama. Amen? Nagsiselos, wala ka man dapat pagselosan. Naiipa, wala ka man dapat kaipahan. Nakakawakay ko nito sin pagpurupod. Yan imbis nga okay nun ganda
mayaon per may issue. Mo ba'y pasiguan, may hindi. Mo ba'y pag i-compare mo yung sarili sa iba. Mayaon problema sa rin sarili. Ayos-ayusa at takbo sa ning utak. Paano nadalagan at imuutak. Kasi si Satanas talaga, bulong ng bulong. Kung ano na nang ibubulong. Sus mo ba'y pasiguan ho? Pasiguan. Susikuan ho? Sige. Bulong ng bulong. It is a sign of insecurities and inferiorities. Kaya nagawas ang superiority. Na ipapakita mo, ay, diri, mas kuanak. Mas maupayak sini sa kanya, mas kuanak, mas nuayak sini sa kanya. Hallelujah. Ayusun tan ato personal relationship sa Dios and personal commitment sa Lord. Makaaralo sa Dios. Amen? Diri nato napapansin, kita ang nagkukos sin walls. Kita nagkukos sin disunity and chaos. Kaya nga tananala, may issue. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Diyos. Like a physical wall, in a relationship, to build a wall, it also need materials. Tama? Pag nagbibuild kids in walls, kailangan materials. Di naman pwede nga, waray materialis. Paano ka magbibuild? Basta nga, nahinumdumlugod siton nga, ito sa deliverance nga, magkaroon ng espada. Di rin pwede doon. Building walls, kailangan materials. Amen? Kailangan materials. Kunyari, kailangan mo patilis, baras, kailangan mga ginhi mo nga hollow blocks, mga steel bars, kailangan ito. Kung mo walls, hindi mo concrete. Kailangan tubig, kailangan semento. Mayon siya materialis. Kung naro'y kakahoy na, kailangan kahoy, kung raisang, kung ano pa man. Mayon lang hapon, materialis. Ganon din sa physical, sa relationship, at pag-build sa wall. Ano ang material nga or cause sa pagdatong sa relationship? A. Offense. Offense means an attack. Ina-atake ka. It also means an insult or affront. Sino din nakaka-ranas na feeling mo na insulto ka? Ako nararanasan ko ito. May on times na-insulto ako. Hindi ka na-insulto? O rin ka naranasan yung saksiton? Ha? Ina-atake ka, ini-insulto ka. It causes a person to feel hurt or angry or upset by something said or done. It causes division. It builds walls. Pag diri nato nahahandle, kaya nga makuri at pagsunod sa Lord. Kasi once ka-aware ka na, itatry mo nga i-cover ang imo heart. Proteksyonan ang imo puso't isipan sa atubangan sa Dios. Ma-overcome yung offenses nga ato natatanggap. Yun yung struggle. Yun yung laban. Yung aram mo, mas matindi kung aram mo, ang naghihimo siton, aram liwat niya kanya ginihimo. Aware. Ito na matindi. Kasi, kung kansundunan mo, yung ikaw talaga mismo, nga, paano mo i-build for protection na naning imo, puso't isipan, san ginihimo sa imo nga offense, if aram mo, nga intended talaga himuon sa imo. Amen? Pero, I know, mayaw nitong solusyon ang Lord. Amen? Karayag sa Lord nga, hibarukin talaga, i-guard na to heart. Kanina, habang andok sa luyo, nag-pray ako sa Lord. Bago ko, ilalam mo kami, kada sayo sa amok ilalam mo. And aram mo nga, kada sayo, pero minaatake ang kaaway. Emotionally, verbally, grabe ang attack sa kaaway. Pagdatong sini nga offense, ini nga offense, number 1 ini nga bait of Satan. Kasi, pag mo pa, minsan na-offend ka, pero, at makuni, nag-pretend ka nga, okay,
sige, okay na nga, naiintindihan ko, parang napagpasensyahan ko na ito, okay na, wala na sa problema. Pero, diri totoo. Yung kinsusugan mo nga okay kasi, alam mo nga diri ka pwede ma-offend. Pag mo okay na. Kaya kanina, nagbuka natin ito, Lord. Offended ba? Mayaon. Yung offense ba nga ginhim mo sa ako? Mayaon ba? Dinulot nga sini nga offense sa ako. Heart. Na ang kahuna ko okay lang. Pero diri nga yan. Amen. Kailangan nato i-check. Kasi itatry talaga sa kaaway. Doon sa offense, itatry sa kaaway talaga na maka-build walls. Ephesians chapter 4 verse 2. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Again, abaga sa Ephesians chapter 4 verse 2. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Inaarot at paghigugma sa Diyos. Kasi ang paghigugma lang talaga sa Diyos, ang mayaon kakayahan sini nga maghatag allowance sa mga ginihim mo sa imo nga diri tama sa iba. Bilang tao, limitado kit. Kaya paghigugma gud lang talaga sa Dios, ang ako aram ko sa sarili gihalabahi ang pasensya. Pero mayaon time talaga nga halos nararamdaman ko talaga na ubos talaga ng pasensya. Kaya ginaaro nato yung grabe nga paghigugma sa Dios. Ipubulig ka nato ng sarili nga i-justify nga kit at nga amas po ang action sini para lang mahimo mo nga mag-extend pa sin another pang kumbaga mag-extend mo kasi patient pa nga, maugnan pa ni pasensya nga, Lord. Siguro, sugad na grabe na lang ako na ihimo nga offenses sa imo. Pero still, nararanasan ko ni imo paghigugma. Kaya ginatry mo nga, extend liwat yung patience. Minsan nauubos na ni pasensya, extend pa rin. And something na na-realize ko, waray sinun maraot. Kasi, our God, kanina, Lord, kaya tayo nauubos talaga ng pasensya. Nauubos na talaga ng pasensya. Napagaw ko, Lord, nano, hinihimo mo anak best, nano ang imo hihimuon. Kasi, aram mo anak limitation. Sa gisan sa ako sa Lord, revenge is not yours. It is mine. Amen. Doon ko na-realize na grabe talaga ang paghigugma sa Diyos. Grabe talaga ang kanya pasensya sa ato. Nga, bisan, naraman nato pagkukulang. Bisan, gigigitan ta. Offended kita natin kasi tao. Pero dapat maisipon alala how many times na liwat git offend at Lord. Para mahimuta kung paano maniwat niya extend ang kanya love sa ato. Kasi kung magkikita kit sa ato man sin i-compare na sa ato kasi tao, makukumpare ta nga mas maubay kit kaysa sa kanra kan pwede ta tubuhan ng sa mga tao. Amen. Pero ang bago sa Lord, be humble and gentle. Ito na nakakapanginig sa laman yung nauubos sa di mo pasensya. Amen? Pero kisa Lord, be humble and gentle. Kaya na ano, grabe talaga Lord. Grabe siya magtuto talaga. Para isa sa Lord nga, himo ala ini, nga ako tas ito ng bahala. Amen. Letter B, unsettled issues. Another block that make
the wall to rise and thicker. Unsettled issue like issues in leadership, issues about money, issues about relationship, issues sa mga bisanano nga butang. I-check mo yung ka-issue sa imoy kasi tawo. Sa'yo, sa ingredients nga nagbibuild kasi walls, mayaw ka-issues sa imo mga kasi tawo. Pag-isan nga issues, maupay ka sa tubangan, pero pag talikod silong nga tawo, ginbibira mo sa gutok. Mayaon ka issue. Pag atubang, parang close ka. Pag atubang, parang concern ka. Pag atubang, parang, okay ka. Parang okay ka sa, hindi lang mapinto sa Ginoo. Pero actually, sa imo utak, behind, sa imo mind, iba, ang ato. Pag talikod sa sayo matawo, pag ibaan na yung ka-istorya, bibirahan mo, ito niya sayo matawo. Mas marang kitong si Juan, pwede mong sinig. Kung galing nung siya sa sinig. Unsettled issues. Kaya nga ni, isa din sa kahapon, may aking Juan, address, hindi sa mismo sa balay. Nama ko, may mga unsettled issues. Malalaman mo kapag may unsettled issues. Kasi bisan mabaysay yan sa iyong mabutang, nagiging negative sa imo. Bisan mabaysay ang katuyuanan, negative ang dating sa imo. Kaya may unsettled issues. Bisan, mali pa yung unta, pero nila, bitter. Pero may good against. Ang imo response, permit negative. Ang imo naisip, ang imo absorb, permit negative. Bisan, gaano ka upay. Kasi, mayaon unsettled issues sa imo sarili, sa iba. Amen. Pinasitutunan ka, iba, and insecurities, inferiorities. At diri mo parang makuri kasi pag i-compare mo pero man imo sarili sa iba. Amen. Walay ka sarili nga identity. Yan mo lang i-compare kung ano mayong ka sa iba. Tapos kinaipahan mo ang iba. Kailangan daw na sir, sini, ako lugod sa sini. Mayaon ka unsettled issues sa tubangan sa Diyos. Mayaon kinaayo sa imong Diyos nga nadiri ka ayuso. Letter C, anger. Bago pa, diri naman masama ang magalit. Huwag lang humantong sa pagkakasala. Even Jesus nalangot. Di ba pagkatong niya sa templo, hindi mo dito kuan, balitaan, hindi mo dito dito na kayo sa exchange rate, mga kuan dito, hindi mo na dito business. Kuan yung matanan ng mga tables ito, nag-isok siya. Anger, when a person has anger issues, it means that person have trouble in managing his or her anger and often act out of his anger in a destructive manner. Pag mayaon langot at sa'yo mga tao, tapos mayaon siya ginhim or ginlata, out sa kanya langot, mahigigitan mo very destructive. Amen? Magpo-provoke siya sa imo, nga mawakay duwan na din imo kaadlawon. Diri siya matuyang, nga pati ikaw, diri maapektuhan, kay nalalangon siya, diri man makakuha doon, physical doon, pero kalimitan, verbally, maglalata sin mga destructive words, offensive words. Kasi, karoyan niya ipagawas na nalalangot siya. Sa diri maka-Kristyano, kung diri kit Christians, may tunan, pag diri ka pa Christian, kapag diri ka pa believer, diri ka pa maarap sa word, itong gibay sa ipatulan. Diba? Sa mga unbelievers pakit, ito nang gibay sa ipatulan, ito nang saramo. Maghanap-hanap ay sin mga mali. Ikawas mo liwat at imulangot. Amen. Delikado. May babaruan mo pag-an sa iyong nga tao.
mayaon something, mayaon buot galit sinanakit sa kanya kasing-kasing. Destructive siton ang way sa kanya panlata, the way siya magtiwa. Very destructive. Mandiri siton lugi ang imo ginimuan, ang lugi ikaw. Ano no? Bless na bless si Satanas. Ano no? Nagmamanifest kasi si Satanas ang kanya trabaho to destruct. Hello. Ang sabi doon sa John 10:10, di ba? Pumunta ang kaway para magnakaw, magwasak, at pumatay. Pero pumarito ang Diyos para magbigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Kabaliktaran. Kaya doon may kikit, ano ba mayaon kit? Sa ato pagsuserve sa Lord, sa ato pagsunod sa Diyos. Diyos ba talaga nato isusunod? Si Lord ba talaga? Ada sa ato kasing-kasing, sa ato puso't isipan. Kasi kung ang manifestation, distraction, no, diri iton sa tikang sa Diyos. Kung ang manifestation, offense sa iba. Makuri ito, feeling mo na offend ka sa mga butang nga diri ka man dapat offended. Iba yon. Iba sa talaga ginhimuan ka, sinwaray ka man, sindiri man dapat ginhimo sa imo. I-identify ta. Ngano ang mayaon kit sini. Tips to handle anger. Dapat isipon ta, valid ba nga malangot ta? Mayaon ba karapatan malangot? Amen. Is it reasonable? Reasonably. May mga reasonably din. Reasonable ba nga malangot ka? Nanon rason? Nanon im right para malangot? Is it beneficial to you or for others? Hindi ba nga imo kalangot nakaka-benefit ba ni sa imo or sa iba? Waray ko no angry person na nagdadao. Waray nalalangot na nagdadao. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Diyos. Letter D, bitterness and resentment. Ini mas natikahalarong ini. Yung anger medyo hababaw pa. Pero pag isad nga bitterness na, a bitter person, amit at the end, angry. A bitter person is angry. Dili na siya angry, unhappy, irritable, always minding the past. Tuturuhon ko. A bitter person is angry, unhappy, irritable, always minding the past. Kitanta ko, mayong kitsiton. Nalalangot ka, diri ka nalilipay, irritable ka, at permi mo lagi huna-huna, anpas, hindi ka nakaka-move on. Pinalik-balikan mo ang mga negative things para masungan. Anim langot, diri na aayos kay permi mo giniisip ito nga mga negative things na nagkukusain para mairita ka. Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Follow God's example, therefore, as dearly loved children. So, inyan makuri sa ato pagsunod. Sa ato Diyos. Kasi, ikaw ang ginhimuan, hindi rin tama. Tapos, ang bagaw sa Lord, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Diba? Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love. Grabe talaga ang pagtututo sa ato sa Diyos. Amen? Sinusunod din nag-struggle.
Yung paulit-ulit yung mga hindi rin tama, tapos may minsan, forgive one another as Christ forgive you. Di ba? Ito to sa ato. Colossians chapter 3 verse 13. Kaya may mga abusado. Okay? Hala daw mo, di ka mag-forgive. Ang bagaw ni Lord. Forgive one another. Kaya ipuprovoke ka talaga. Kahit hindi, ikaw pat maraon pag di ka nag-forgive. Ito matindi sa church. Kasi aram na itong matanan ang word of God. Amen? Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Diba? Ngayon, ito na natin i-check. Lord, na-forgive ko na ba ini sa iyong mga tao? Pagpaulit-ulit na lang. Paulit-ulit. Pero may forgive. Yung siguro sa una na forgive mo, ikaduha na forgive mo, yung paulit-ulit na lang, ako nag-check up sa sarili, Lord. Nag-forgive ko pa ba ini? Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit yung offense. Hallelujah. Pero, still, itong pa rin ang isasad sa Lord. Abuso ko na lang, okay lang. Bahala na si Lord. Amen! Grabe, no? Grabe, kasi grabe talaga ang kanya express sa ato. Di rin kit minsan aware. Pero lang kabisis na to na offend the Lord. Sa ato mga actions, sa ato ginilata, sa ato giniisip. Pero lang kabisis na offend the Lord. Pero still, very gracious pa rin ang Diyos. Adila gihapon kit. Yung kakaptan niya, nakakabati sa kanya pulong, nararanasan siya, ibubuligan, kit. Grabe pagiging mo sa Diyos. Amen? Karuyag la, doon ko na-realize na karuyag kasi sa Lord, maging kaparehas kit niya. Amen. Makuri, huwag diri ko masad niya diri, makuri. Pagkatong sa, lalong-lalo na pag ang ginatamaan na emotion mo, ang ginpipira, ipoprovoke verbally, ba, mas maubay pa ang kastigo sa physical kaysa sa verbal. Ay, wala tumarasa liwat mag-liwat verbally, maglata-liwat, di ba? Mayroon kita trabaho sa kaaway. Kaya gitutugtuang kita sa Diyos. Amen? Dito absent dito sa ato, even sa family. Kaya nga ni gitututuan kit kasi present yun. And gatanan kit gitututuan. Right? Yun nirila ka mo. Number 1 up. Nga gititistingan sa kaaway. Paano ko overcome? Totally ma-overcome. Paano ko talaga ini siya ma-apply? Alam mo, arang ko sa sarili, ginihimo kong matanan, as in, ginihimo kong matanan, pero, hallelujah talaga. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Revenge. Letter E. It is an act of doing something to hurt someone because that person did something that hurt you. Darawasan din sa ato. Tungod kay feeling mo nasulan ka, karuyag puliwat, masulan siya. Maghihimo kasi sa iyong kabutang nga masusulan siya. Revenge. Pero nanansad sa Lord, revenge, it is not yours. It is mine. Pero hindi itong ikukuha sa sarili kapag nauubos na kasi ito tutugtuhan na, ito napuprovoke na. Nabi yung actin. Lord, pagka mo, revenge is not mine, it is yours. Paulit-ulit ko itong isusugad sa ako sarili. Lord, at bago mo, revenge is not mine. It is yours. Paulit-ulit ko itong ginremind sa ako sarili. Para magkayaon ang self-control, patience, understanding. Ngandin ko kuhaan ko. Bubuligan ko ng sarili nga, Lord, i-reveal sa kaning love. Hallelujah. Amen? Romans 12:19. Bago nini. Do not take revenge.
my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Diba? Si Lord na nagsugat si Ton. Kaya, kung Lord, pag gigil na gigil at tukaruyang ko patulan na, nauubos na pasensya. Iniisip ko ini nga bago ni Lord, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Hallelujah. Bago ko, Lord, mas matindi ka magpabayad. Mas matindi ka pumulos. Amen? Hallelujah. Hebrews chapter 10 verse 30. Verse 30. For we know him who said, it is mine to avenge. I will repay, and again, the Lord will judge His people. Totoo ito. Ito na nagpapakinsil sa ato. Sa ako, personally, kapag naaalala ko ito nga, Lord, you are the best judge. Ito na lang ako pero may giniisip nga, ikaw ang bahala. Amen. Hallelujah. Makuri pero buligantan ato sarili. Kasi dili pwede nga nagdadaog ang demonyo. Bahala siya managot sa Dios. Ang tao nga maaram, ang bago ni Lord, mas mabuti pang hindi mo ako kilala kaysa kilala mo ako at tumatalikod ka. Ibig sabihin, mas maupay pa dili mo aram ang Word of God kaysa sa aram mo. Tapos, ikaw ang nagdi-distort sa Word of God. Why? Kasi character to ni Satan. And ang manifestation, diriti ka sa Diyos. Amen. And bahala sa ito ng Diyos. Amen? And, siton nga tanan, yung major root cause. Siton nga mga anger, bitterness. Ang root cause siton, ang baga nila, immaturity. Kita niyong imuhipit kung matured na ito. Or matured lang kitaan sa physical pero spiritually immature. Ang kabuuan siton, immaturity. How we handle all these causes defines who we are and determines our maturity. Again, how we handle all these causes defines who we are and determines our maturity. Paano ta kuno ginahandle ito nga anger, ito nga bitterness, ito nga mga negative, ito nga revenge, ito nga jealousy. Paano ta itong ginahandle? I-define siton ang level of maturity nato. Matured na bakit or immature pa? Nga tanan nga ni itong mayaon ka. Nga diri mo ito siya nahahandle. Tama, immature ka pa. Spiritually. So, kailangan mo puligan ang imo sarili nga mag-mature spiritually. Kasi nga tanan kit nga ni immature, masamok. Diba? Masamok. Kung waray nag-iintindi, waray nagpapasensya, nga tanang gitutupo-tupuhan la, masamok it, dirikit, magkakasarayo. Amen. So, kailangan tabuligan na natin sarili nga, doon may kitan nga diri ka ngayon lugi. Kasi kapag ikaw ngayon na nakaka-overcome siton, natututo siton nga butang, at least nakikitan mo, spiritually, nagmamatured ka ngayon. Amen? Sa atubangan sa Diyos. Like the wall of Jericho, his wall was the entry point to the land promised by the Lord Israel. Yung land of Jericho,
wala ang pagitan. Di ba bago ni Lord, tatagan ko ang abundance. Ihahatag ko sa iyo yung abundant life and breakthrough. Amen. Hallelujah. Nangako Diyos, until now, tatagan kinsito niya pangako sa Diyos. Sino naniwala nga mayon ginahatag nga abundant life and breakthrough sa kanya, Lord? Taas ang kamay. Bahala ka man, di ka tumuod. Basta ako natuod nga, mayaon nakalaan sa ako nga abundant life and breakthrough. Amen? Mayaon. Sa mga anak sa Diyos, why? Kasi tayo yung tagapagmana ng Diyos. Gaano man ka-imposible? Imposible sa Israel. Yung milk and honey. Kasi, kanto nila yung spice, an-adto nga mga bantay, mga higante. Amen? Mga higante sira. So, imposible parang sa kanra, ang bago nila, ihatag dito sa mga lugar. Mando kay malala kami ang tipaklong. Sa kanilang po sarap kalaban, papaano ito na mo makukuha ang lugar? Pero, dapat na makita nato nga ito nga lugar ginhatag sa Diyos. Ipapakita sa Diyos na kaano man kanilagton higanti dito na ano man ang mayaon dito pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. At walang sinabi ang Diyos na hindi mapangyayari. Amen. Lahat ng sinabi ng Diyos ay magaganap. Sino na tuon nga magaganap ang sinabi ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos? Amen! Hallelujah! Kaya lang, minsan, wala ang pagitan. Like sa Israel, wala ang pagitan. Kahuman sito nga wall, mauna, ito pangako na sa Diyos. Minsan, ada na talaga ang promise ng Lord. Kaya lang, mayaon kit wall. Mayaon kit anger. Hallelujah! Nanin yung ipansuga din eh. Mayongkit offense, unsettled issues, mayongkit anger, mayongkit bitterness, mayongkit revenge. Minsan, iton lang ngay an paderla, ada na ngayon to ginahatag sa Lord. Ada na ngayon ito nga abundance. Pagluyo mo kung taas ito nga bitterness, ito nga anger, ito nga offenses. All we need to do like the wall of Jericho to break that wall. Kailangan ma-break ito nga wall sa atong kinabuhi para maranasan nato ito nga milk and honey, ito nga abundant life and breakthrough nga gin-promise sa Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Nanang ito to sa ato. Kung natuod ka, kamayang pangako ang Diyos. Kit-aning sarili, nano ang wall nga naghihinder sa im para makatabok siton nga promise sa Lord. Na ano yung mga unsettled issues sa imo, waray kaayos na issues. Paulit-ulit mo ito na hinunumduman, paulit-ulit mo ito ipipinalik-balikan, sanglit na lalangot ka, nairita ka. Na ano ito nga mga nagkakos sa sin anger. Na ano nagkakos sa jealousy. Na nagkakos sa sin revenge. Yung mga bagay na yan, as long as mayaon ka, sa isusugad ko, diri mo mararanasan yung abundant life and breakthrough. Ay na, no? Wall iton sa imo kinabuhi. Nandiri iton. Posible makaptan mo, pero diri mo siya mai-enjoy kapag mayaon ka siton. Ay na, no? Ada si Satan para i-distract iton, para uhawt ito sa imo, para pakurian ka, para ipamukha sa imo, na diri mo iton deserve. Dili mo deserve yung promise sa Lord. Kaya na, no? Masaya si Satanas, ay na, nga makuha kasi ito nga, mas nasunod ka sa, dili ka sa nang ako karuyak para sa in. Dili mo dapat ma-enjoy yung promise sa Lord sa imo, sa Diyos sa imo. Dapat parihas it, hinga di sa impyerno. Hello! Ba ito ng plano sa kaaway, whether you like it or not. Kapag magpatuloy ka, siton nga mga butang, mag-build kasi walls, sayang yung promise sa Lord. Pero kaya ini gitututo sa Lord, sa ato, gina-reveal again, paulit-ulit nga gina-reveal sa Lord, kasi determinado ang Diyos, nga porsigido ang Diyos, nga iparada sa ato, yung abundant life and breakthrough. Amen? Para sa Lord nga, maranasan ito. Kaya si Satan, himo niya nga tanan nga mag-build sa walls sa ato, palalangtod ka, uubuso na ni pasensya. Pasilusong ang katanan mo niya. Kasi, once ka di mo ito na-overcome, mayaon walls. Mayaon, abag
sa kaaway. Para pag nakawan ka, para maging stagnan ka, para wakayon ka. Diri iba ang mawawakay, ikaw. Pero kung aatuhan mo ito through the grace of God, through humility, at pagsunod sa pulong sa Diyos, bisan kung makuri, mararanasan nato yung abundant life. Marco, paano nila kuan? Break and wall? Paano nila break and wall? Nanoan, gisuan sa Lord? Talibong ka, 7 ka beses, nanoan instruction, waray maglalata. Para ngayon ma-break yung wall, yung anger, jealousy, nga tanan nito. Sugaranin ni mo hipid. Sarihi ay pagnilata. Manahimik ka. Ang bago dito, talibong kang 7 ka beses, waray maglalata. Inay kay kung may naglata, sinod nga tayo, waray, diri mabibreak ang Jericho. Ang wall of Jericho. Ang wall of Jericho, isipa ha, ang paubaw sa wall, may mga balay. Ibig sabihin, kinadak muli ang wall of Jericho. Diri basta-basta mabibreak. Imagine mo, ibibreak sa Lord, ang kanyahin mo la, abagaw, ayaw paglata. Mayaon time sa ato sarili ang karuyag sa Lord manahimik na lakit. So diri ngayon mararaot ang manahimik. Manahimik na lang sa paanan sa Diyos. Be silent. 7 ka beses ang bago ni Lord sa 7, di ba? Sa una ka adlaw siguro pwede pa mayaw di maglata, pero ikaduha ka adlaw inay. Ito mga makatulan hiwa, mga reklamador, kay mga reklamador mga Israelites. Kaya ginsarihan 7 times sila mo ni Lord si andaw kung mayaw si di maglata, makukuha nila yung abundance. Pero pag may maglata diri magpe-fail sila. Amen. Maupay nala natuto na ang Israel. Yung mga adto sitong that time kasi yung mga reklamador waray patabo kasi ni Lord namatay sila. Huwag mong hayaan nga ipakita la sa im, pahiling la sa im yung abundance, tapos di mo maranasan, mamamatay ka, abot ka din nila sa tabok, kasi reklamador ka, ngan suwail ka sa Diyos. Amen. Kailangan, parehas sa new generation nga matapang sila. Bisa nito dito, mga higante, bago nila, tara na, kaya bago nila, dihatag nila itong saan, waray sa pagkot nga, atakay, tingali ka, umulat, umulat, itutpik. Wala nila itong kaisip, ang kanra, piling sila magkato kasi aram nila si Lord mas darako, si Lord mas makapangyarihan, si Lord ang nagsugat nga iyo ito. Amen. Kaya pagsunod sa kanra nga 7 ka beses, panahimik ka 7 ka beses, waray nagtingog sa kanra. Hallelujah. Sa ika-7 ka beses nga pagkalibong nila ang bago ni Lord, pag ikatulo magdudurungan na ka, magpupurik sa Diyos. Grabe ng ginagawa. San 7 times, pag ika-7, doon sila kumulaog. Ngan doon sila nagpuri sa Diyos. Ngan ito nga wall of Jericho nga gidadak muli, kumuho. Nanoan sa'yo doon, nag-ipapakita, unity. Nagkasarayo sila. Para preho sila na nahimik. Para preho sila sumunod, nag-obey sa instructions ng Lord. Para preho sila nga nagdiwang at pinanghawakan ang pangako ng Diyos sabay-sabay. Kaya yan ang gitututuan kit sa Lord, karuyang sa Lord, sabay-sabay. Diri pwede nga mayaw na simang. Kasi paano yung abundance yan na ako, amoy na amoy ko, ana na talaga. Wall tala ang pagitan. Hallelujah. Kailangan nato ma-break yung wall. Kailangan nato manahimik sa mga situation nga mayong git. Diri puro react, bisan diri ka man dapat mag-react, nagre-react ka. Manahimik, sugarin ibig, kapatid. Manahimik ka. Ngan, sama-sama tayong sasamba, sisigaw ng papuri sa ating Diyos.
Amen? And si Ton, may kitan sa Lord. Si Lord, ang magpibreak sa wall. And behind sa wall, nandoon ang promise sa Lord. Amen? An antidote, be careful and watchful with our action. Maging careful dito, no? At maging watchful sa ato mga action na ginihimo. Be careful and watchful with our words. Mag-ingat kit sa words na nagawa sa ato hiwa. Ang bago pa sa mga inaging Sundays, dito'y tila, pero kaya niya lakang sunugon ang bugos nga mountain. Amen? Ginilituyi laan hiwa, pero malara. Kaya niya wakayo ng sayo nga pagkatawo. Amen? Ang bagaw ni Lord, be careful and watchful with our words. Forgive, move on, and grow. Again, forgive, move on, and grow. Amen? Conclusion. Doon kan Esau and Jacob, nawa kaya ka na pagkabugto kasi si Jacob, in-betray niya si Esau. Si Esau naman, ginpaligyan niya kanya birthright, hiunong lasan, soup. Ay gutom siya, nangaso siya, pag-abot niya, si Jacob nagluto, ang bago man ni Esau tagiya, kabla ni Jacob, dagang ko ikaw, basta ihatag mo sa ang birthright. Kasi sa to, ang kurang may tunan sa kanya, siya ang ibibless sa kanya amay. Hallelujah. Yun yung meron ang kurang. Ang bago niya, ihatag sa akon, mo pagiging kurang. Kapalit sinon niya soup. Nakagigutom siya, hala kuno. Walang ito isipa, hala. Kaya, saan ibibless na siya sa kanyang tatay, ini si Jacob, nagkunwari siya, nga si Esau, nagbutangin, banuan siya sa kanya nanay, sin ito paparahibo kasi magkaiba siya sin personality. Insulot sa kanya, ang bado ni Kuan, buligan siya sa kanya nanay. Pero nakatakta talaga itong kasi kinsugan itong sa Lord. Sa panganak pala sila. Kasi aram ni Lord mangyayari. Omniscient na Diyos. Reveal na ni Lord sa panganak pala magsiserve at kurang sa manghud. Nangyari yun. And na-bless si Jacob. Kinalamuti si Esau, karoy niya patayin si Jacob. Kaya, anong nangyari? Kailangan ni Jacob humarayo. Kailangan niya gumikan. Ito ng consequences. Kailangan niya humarayo. Bayaan niya ang kanya kag-anak. Mapapahiwalay siya sa kanya kag-anak sa kanyang mga mahal sa buhay. Tungod sa mali. Mali pa rin ito nga. Ginang ko niya. Anirikan niya. Ito nga. Birthright. Then, hindi na. San pinakatuig, magtutupo na sila nga duha. Gihado kasi Jacob, nabuhay siya sa takot. Ang kanya ginhimo, may siya ginpauna. Ginarami ang kanya ginpauna nga puro may regalo nga to sa kanya bugto. Ante siya. Kay nahahadok siya, kaya tingali patayon siya, tingali kilalamuti pa sa kanya bugto. Ang kung ano-ano nga regalo ang kanya ginpauna nga to. Pahatag sa kanya bugto. Maihan na ito nga panahon, pero di siya nakaka-move on. Namuhay siya situn nga, years. Namuhay siya sa takot, namuhay siya sa pain, namuhay siya sa lungkot, napahirayo siya sa kanya, mga mahal sa buhay. Amen. Yun yung consequences. Wala niya ka-realize na okay na ngayon ang kanya bugto. Sa nagtupo sila sa kanya bugto, nahalong pa ito siya, kay bawa niya tingali, patayin siya. Ngay, karambod niya nga, grabe ang kanya ginhimo. Di rin niya in-expect nga sa pagtutupo siya, nagdadalagan pang kanya bugto para hangkupan siya. Grabe, no? Kada mali na decision may consequences. Bago pa niyo kanina sa youth, ang kadra kanina topic about siton. Kada mali nga decision may consequences. Ngan grabe yung ginihimo sa consequence. Minsan, di papaniwala ka sa mga butang na di rin naman natutuo. Para lang, masulang ka, para makurian ka. Nga tanan nala. Amen. Para mahadok ka. Like Jacob, namuhay sa takot. Kasi bago niya si Esau, ato anger, bitterness, karuyag ni Esau mag-revenge.
Kumbaga, naghiwalay sila for 20 years. Grabe yung walls. Harayo yung taas at walls. Darako at walls sa kanang duha. Obvious ito nga separation kasi nagbulak talaga sila. Grabe yung division, yung split. Magkambal sila pero magkahiwalay sila kay nano. Tungod si Don. Grabe yung anger, grabe yung bitterness and revenge. At ato sa heart ni Esau nga nagtulak kan Jacob para humarayo. And saan magkikita na sila, grabe yung fear nga ato kan Jacob. Grabe yung kanya at condemnation sa kaaway sa kanya. Pero nakikita lagi hapon sila, nakipagkita lagi hapon sila. Siya sa kanya bugto. Kay karoy na niya sorry sa kanya bugto, karoy na niya makipag-reconcile. And doon, may anta, try nila i-break nga duha yung walls nga ginhimo sang kaaway. Amen? Sa nakita na sila, grabe yung kasi magkambal sila. Yung nakita ni Jacob nga patakbo, nga ito, miss siya sa kanyang kambal. Nga gin-forgive na kaya siya sa kanyang kambal, siya la at rin niya na forgive ang kanyang sarili. Doon sila nagayong sa reconciliation. Amen? Yun din yung gusto ng Diyos. Huwag mong hayaan na mamuhay ka sa kasinungalingan ng kaaway. Kay waray iba nga lugi kundi ikaw. Diri mo makakamtan yung abundance. Diri mo makakamtan yung totoo nga kapayapaan, totoo nga kagalakan kapag mayaon kasi doon. Amen? Learn to forgive, forget, and grow. Amen. Tayo ay magsitay. Yan let us close our eyes. Mag-meditate yet. Kitanta, Lord, mayong vaccine ng mga in-mention. Ini ba, mayon ba ak wall sa ako sarili? Mayon ba ak sini nga anger, bitterness, offense? Ako ba anak offend or ako offended? Mayon ba ak reason nga malangot? O wala? Nagkakayaw pa ka revenge sa heart. Hallelujah. Kitanta, no? Ayaw pagkikitaan iba. Tagkit yan mo sarili sa tubangan sa Diyos. Lord, sa katanan bang himo nila nakapag-forgive na or grabe na ngayon na naklangot. Kariyag ko na ngayon bumulos. Search my heart, Lord. I-reveal sa amo kung ano ang mga butang na dapat namo ayuson sa nimatubangan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makarika, sa'yo ay pumisay. Come on, close your eyes. Sabihin mo, sabitin mo ang awiting yan mula sa iyong puso bilang isang panalangin sa Diyos. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalika, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta.
your heart. Sing it sincerely. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Come on, hallelujah. Sabi mo, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Aming Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito. Binubuksan namin ang aming puso't isipan. O Diyos, kung meron kang nakikita, Panginoon, na offense, mga offensive words na na-absorb namin, nagkakos sa amin ng bitterness, angry, nagkakos, Lord God, ng mga bagay na hindi maganda. Sinusurrender namin ito sa iyo, Panginoon. Binabaklas namin every offensive words na nilagay ni Satanas sa aming puso't isipan. Lahat, Panginoon, ng negative spoken words ay kinakansela namin sa aming mga buhay sa pangalan mo, Jesus. Lahat, O Diyos, ng bagay na nagawa sa amin negatively, ng cause ng negative, Lord God, sa aming buhay, pinagkakatiwala namin sa iyong kamay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na mapagpatawad. Ibuhos mo yung grabing pagmamahal, Panginoon, sa aming mga puso. Ito, Panginoon, ang manahan sa amin. Inaamin namin kapos kami, Panginoon. Inaamin namin, O Diyos, na meron kaming mga limitations. Pero, Lord God, sa oras na ito, willing kami, Panginoon, na sumunod sa tinuturo mo, sa nais mo. Inaamin namin, nag-struggle kami, Lord God. Nahihirapan kami sa ginagawa ng kaaway sa pag-provoke ng kaaway. Pero salamat for reminding us na grabe yung pagmamahal at pasensya na binibigay mo sa amin. Ito yung reasons nagbibigay sa amin ng rason para magawa rin namin ito, Panginoon, sa aming kapwa. Deserve man nila o hindi, gagawin namin ito, Panginoon, dahil meron kang pangako sa aming mga buhay. You are our best judge. Ikaw, O Diyos, ang maghuhukom sa amin, Panginoon, padating ng panahon. Dalangin ko ngayon pa lang sa oras na ito, paklasin mo lahat, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa aming puso't isipan. Cleanse us by your blood from head to toe. Nang sa gayon, Panginoon, malaya naming maranasan ang mga promises mo, yung abundant life and breakthrough, Lord God. Gusto namin itong maranasan sa aming buhay. Nang sa gayon, patuloy kang maparangalan, patuloy kang madakila sa bawat area ng aming buhay. Kung saan kami mahina, doon mo kami palakasin. Kung saan kami nag-struggle, Lord, give us the ability na ma-overcome ang mga bagay na ito. At sa oras na ito, Diyos, inaalala namin ang dakilang bagay na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Tinataas namin ang simbolo ng iyong dugo. Nakikiisa kami, Panginoon, sa bagay na ginawa mo. Hallelujah. Tinataas namin, Panginoon, ang simbolo, Panginoon, ng iyong katawan.
na nabubuo sa krus ng Kalbaryo na wasak-wasak, Panginoon, nahirapan, ang iyong katawan na binigay mo, Panginoon, para akuin lahat ng pain, lahat ng insult, lahat ng distractions, Panginoon, na gustong gawin ng kaaway sa aming mga buhay. O Diyos, hindi biro yung sacrifices na ginawa mo, Panginoon, para i-display yung grabing pagmamahal mo sa bawat isa. At Lord God, nagpapasalamat kami. Salamat, Lord God, sa grabing pagmamahal. Salamat sa iyong katawan na ibinigay mo sa krus ng Kalbaryo. Sabi mo, by your stripes, we are healed. At salamat sa iyong dugo, Panginoon, na binuhos mo para kami ay magkaroon ng kalayaan na makapamanhig sa iyo, Panginoon, makalapit sa iyo, kalayaan, Panginoon, na makapasok sa iyong kabanal-banalang trono. O Lord God, manatili to sa aming puso't isipan. Lagi kaming ma-remind sa mga bagay na ginawa mo para sa aming lahat, Panginoon. Nang sa gayon hanggang sa aming huling hininga, pakauntan namin, O Diyos, ang result ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Lord God, sa eternal life. In Jesus' name, Amen. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Manatili ang iyong salita, ang lahat ng iyong tinuturo sa aming lahat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, lahat kami pinapahalagahan mo. Kaya lahat kami tinuturuan at tinuhubog mo. Dalangin ko, Lord God, may sa buhay namin ang bawat salita na aming natanggap mula sa iyo. Salamat, Panginoon, binibless ko ang bawat isa. Pinagpapala ko, Diyos, ang buhay ng bawat isa. Uuwi kami, Panginoon, na matagumpay. Patuloy ka pamarangalan sa aming mga buhay. Patuloy ka may taas. Salamat, Lord God, sa challenges. Salamat, Lord God, sa kalakasan. Lahat kami, Panginoon, na hindi magkukulang at patuloy, Panginoon, na ma-enjoy namin ang iyong mga promises sa aming mga buhay. Sa iyong mataas na papuri, pagsamat, pagkakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po everyone, every Wednesday po may pokit midweek ang oras po sa alas 7 sa gabi nga di po sa church nga every Friday lang po may pokit IP nga alas 7 tapos sa gabi nga di sa church. Ito lang po everyone, and God bless. Tunay nga pong sa Panginoon, wala pong imposible, kaya atin po siyang awitan. Amen. Nothing is impossible to you.
Sapot. Kaya ano na, dapat sa kabukot nga sa nagiging ganyan, ka man nabukot sa may Ya, lingkod ka. Lingkod ka ba? Lingkod. kita kami sayo na lang. Oo, sayo na lang. Ayaw. Sa mabilis.